Bago tayo magsimula sa ating content ngayong araw na to, gusto ko lang munang i-shoutout si Tropang Abdul na nag-avail ng 50,000 na package kay Idol Rapi na akala niya natutulungan talaga siya. Pero nung na-avail niya na yung mga product na yon ay hindi na siya nare-replyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, mag-ingat-ingat kayo sa mga matatamis na salita or mga pangako sa inyo. Pero no, good thing, ako na bahala sa inyo. Pero ayun, ipagpasa Diyos nyo na lang yung mga pinangako sa inyo na only support. Wala na tayong magagawa dyan kasi medyo na-late na kayo ng panonood sa aking YouTube channel. Pero hayaan nyo na, no? May karma naman, hayaan na lang natin yan. So sa mga makakapanood sa akin, kahit pa paano, mahal pa rin kayo ni Lord dyan at hindi kayo pinabayaan. At sa mga late nang nakapanood sa atin at na tauhan, ay kahit pa paano naman ay hindi pa rin talaga kayo pinapabayaan. Learn from your experience na lang at research is the key, talagang yan ang tatandaan nyo. So magsimula na tayo sa content natin ngayong araw na to. May nag-comment sa atin 2 months ago, sabi niya dito, "Sir, anong take mo sa Epson 5290 versus 4260? Kung ano daw yung insight ko sa dalawang printer na yan." So ako, personally, gamit ko ay Epson 5290. At to tell you honestly, wala akong printer na 4260. Pero syempre kahit papano naman, meron tayong idea at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba niyan. So shoutout sa'yo, Nehemia or Nehemia, kung ano mang basa dyan. So eto nga yung gamit ko personally. From Epson 3110, nag-upgrade ako sa Epson 5290. Kasi etong Epson 5290 na to, meron siyang ADF or yung tinatawag nga na Automatic Document Feeder. Eto yung nakikita nyo sa parting taas niya, which is eto ay pwede kang maglagay ng bond paper dyan pero with the minimal amount lang. Parang mga 30 lang na bond paper yung pwede mong ilagay dyan. At hindi ka pwede maglagay dyan ng mga makakapal na photo paper, as in mga bond paper lang, mga documents lang, hanggang 30 page or kahit mga 20 siguro para safe. Ayan, pwede kang mag-feed dyan, A4, short, long, at lalong-lalo na nga kung mag-i-scan or magpo-photocopy ka ng long, dyan mo ilalagay. So kasi alam naman natin, or kung hindi nyo alam, yung scanner na itong Epson 5290 ay A4 lang yung kasya at short, hindi siya pwede ng long. So with the amount ng 13,495, talagang okay na to kung magsisimula ka pa lang talaga ng inyong mga printing business. Kung baga, kung meron ka talagang sapat na pera para sa iyong itatayong printing business, eto talaga yung iyong simulan. Napakaganda nito. Pero kung walang-wala ka pa, yung kung mababa pa talaga yung budget mo, medyo mag-ipon-ipon ka pa, at ilalagay ko na lang sa description yung mga videos kung ano yung mga mangilan-ngilan na pagpipilian mo nga. So mabalik na nga tayo dito. Etong printer na to, meron siyang print, scan, and copy, and fax with ADF. Ayan nga yun. So 4 colors printer siya, and then ang pinakamaganda kasi talaga sa kanya, meron na siyang wifi din. Bukod dun sa ADF niya, yung sa scanner niya sa taas, ayan. Kung ayaw mo ng mga cable, yung mga connection ng mga cable dyan, yung mga nakalawit, or kung wala ka ng slot dyan sa inyong computer, napakaganda nito. At pwede mo siyang gamitin din kung cellphone lang yung gamit mo, kung wala kang desktop or laptops dyan. So pwede na rin siyang mag borderless printing hanggang 4R at A4 naman kung magi-install ka ng another drivers. So i-explain ko sa inyo mamaya dun sa pinakababa na specs niya. So inuulit ko, ang presyo lang talaga nito ay 13,495, at mag-ingat kayo sa mga nagbibenta dyan somewhere out there na inuutulang kayo na 18,000 sa kanila or mga 20,000 pa sa mga iba. Wala na tayong babanggitin pa, basta mag-research lang kayo para hindi kayo mauto. Sapat na yon. So move forward natin para makita natin yung mga specs niya. So ito yung kanyang default photo na printing speed, nakalagay naman dito lahat. So nasa description etong mga link na to, ilalagay ko na lang din para makita nyo. Ipapakita ko sa inyo kung saan magandang bumili. So sa Lazada or sa Shopee, so tandaan nyo, no, yung SRP niya around 13,495 lang. Ilalagay ko sa description yung link kung saan kayo makakabili ng mura lang talaga, no, para hindi kayo mauto. So etong printer na to, ang ginagamit niyang ink ay Epson
Epson 003 na which is dye ink. Straight dye ink yan. So kung tatanungin nyo ako kung pwede siyang pigment, pwede siyang sabli, pwede. Pero kung isa sublimation ink nyo siya, masasayangan kayo ng pictures. Wag na kayong magsabli dito. Pigment ink pwede pa. Pero kung sabli, wag na. So nabanggit ko nga kanina nung umpisa, etong Epson 5290 na to, pwede siyang mag-print ng borderless. Kasi talagang specs niya yon. Nakalagay naman talaga dito, print margin 0 or sagad na sagad, pwede kayong mag-print talaga. Pero A4 lang ang pwede. Yun na yung pinaka-max. Hindi pwedeng letter, hindi pwedeng long, hindi pwedeng legal. Basta A4. Masasagad nyo yung print dyan. Nakalagay dito, 0mm top, left, right, bottom, via custom settings in printer drivers. So, magda-download kayo ng Epson 382 na drivers. Yun yung gagamitin nyo para makapag-print kayo borderless ng A4. And then, same lang din siya dito naman sa 4260, makakapag-print din kayo ng borderless. Nakalagay din dito sa kanyang specs. Pwedeng isagad yung print, pero A4 lang din, mga tropa. Ayan o, 0mm top, left, right, bottom via custom settings in printer drivers. So same din silang wala pa silang maintenance box. Ito yung pinakapangit sa mga bagong models neto ni Epson eh. Dagdag bayarin lang ulit to eh. Kasi pag napuno to, i-dispose, papalitan ng bago or i-reset mo, so bibili ka pa ng another resetter, di ba? Pero ang kinagandahan dito sa dalawang printer na to, pwede mo siyang i-reset gamit lang yung mga program or yung mga software. So kung gusto nyong magpa-reset ng Epson 5290 or 4260, i-message nyo lang ako, meron akong resetter niyan, mga tropa. At eto nga yung ipang tatapat natin sa kanya or yung i-versus natin na request. 4260 Epson. So makikita natin dito no, Wi-Fi duplex siya. Pero wala siya nung ADF. Kung ano yung ipinakita ko sa inyo. Ayan o, yung nasa taas. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-scan ng long dito sa printers na to. So titignan natin kung ano yung pinaka-specs talaga niya. Pero from the title ng kanyang model, Wi-Fi duplex. So ibig sabihin nun, pwede kang mag-print back to back. Yung hindi mo na babaliktarin pa yung papel, automatic nang magbabaligtad yung papel. So makikita natin dito no, meron din siyang pindutan dito na same as Epson 5290. Yun nga lang talaga na wala na yung sa pinakataas niya. Regarding sa speed, medyo mas mabilis ng 0.5 IPM etong 4260. And then ayun nga, auto duplex, Wi-Fi, meron din siya. Meron din siyang A4 na borderless. And then ang presyo niya, mas mataas lang siya ng konti kasi ito 13,695. Compare mo dito, 495, 695, 200 pesos yung tinaas niya. Yun nga lang, wala na siyang ADF, pero meron siyang duplex. Pero kung gagamitin mo naman talaga yung duplex, yung duplex printing, eto na yung bilhin mo. Pero kung hindi mo naman kailangan yon, yung duplex printing, I rather go for Epson 5290. Kasi, to tell you honestly naman, pwede mo naman baliktarin after mo mag-print nung mga piniprint mo eh, di ba? Pero kung gusto mo talagang back to back, edi go. Pero kung back to back printing, medyo mabagal siyang mag-print. At A4 lang talaga ang pwede. Ayun, nakalagay, 6.0 IPM lang kapag ka black duplex printing. A4 lang yung pwedeng mag back to back. So makikita natin dito, medyo mabilis siya ng konti, 0.5 kung ikukumpara mo siya dito sa 5290. Ayan, ipagtapat-tapat natin siya. Pero almost same lang din tong printer na to. Dun lang sila nagkatalo sa ADF sa 5290 kasi walang duplex printing yon. Pero etong 4260 may duplex printing siya, wala nga lang siyang ADF. As in, same lang talaga siya ng output. Max resolution 5760 at makikita natin dito same lang. Dito lang siya nagkatalo sa automatic two-side printing. Eto pwede.
Yung 5290 wala. As in same na same lang. Ang nilamang lang din ng konti neto ni 4260, medyo mabilis lang siya dito, etong part na to. Pero regarding naman dun sa ibang specs, 69 seconds border and then 90 seconds borderless, makikita natin dito, same na same lang or medyo mas mabilis pa nga ng konti yung 5290. As in, same printer head lang din yan. Kumbaga, masira yung parts mo na itong 5290, maaaring compatible sa 4260. As in, maaari lang hindi ko sure. Ayan, meron siyang flatbed scanner din, kahit wala siyang ADF. Pero, syempre, same pa rin sila ng specs niyan. Makikita natin dito, optical resolution. Kumbaga, kapag in-scan dun sa scanner, ganun yung lalabas na resolution. Ayan, no? Same na same. So, max area, kagaya nga ng sinabi ko, A4 at letter lang ang pwede. As in, same na same yan talaga ng specs. Dito sa copying, same na same din. Tignan natin, ayan o, copy 99 pwedeng papel, 600 by 600 dpi pag photocopy, same na same. Maximum legal, maximum A4 at letter kasi nga wala siyang ADF. So, sa printing speed, same na same lang. Ayan o, same na same. Diba? Syempre, same din dito sa operating system. Pwedeng Windows, pwedeng Mac OS. Ayan yung kinagandahan ng Epson printer. Flexible siya sa mga operating system. Yung Canon kasi medyo, yung ibang model nila, parang pang Windows OS lang, hindi pwede sa mga Mac OS. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung cellphone lang yung gagamitin ninyo. Magda-download kayo ng application sa Play Store ng iPrint, Epson, or kung ano-ano pa mang pwedeng application para makapag-print kayo through cellphone. So, ayan, nabanggit ko na 99 na bond paper yung pwede mong ilagay dun sa pinaka-feeder niya. Yung dito sa pinakalikod. Hindi yung sa ADF pa. Kasi sa ADF, konti lang yung pwede dun. So, saan sila nagkakatalo? Bukod dun sa duplex. Etong si 4260, ang gamit niya na ink ay yung Epson 001. So, makikita natin dito, etong kanyang printer na to ay hybrid na design. Pero makikita natin dito sa kanya, same na same lang sila ng model. I mean, same na same lang sila ng specs dito. On-demand inkjet Piazo electric. Ayan, same na same din. Siguro, dun sa pinaka-model din siguro ng printer head ay iba kasi etong Epson 001 ay hybrid. Pigment yung black and then dye ink naman yung CMY. So, makikita natin dito, mas mura ng kahit papano yung 003 kasi ang pinaka-original lang na black, ayan, 275, 285 yung iba, ayan, 'di ba? 003. So, makikita natin naman dito sa 001, yung kanyang black ay pigment ink kaya mas mahal siya, 500. Pero syempre, no, mas malaki naman to ng D-Hamac dun sa 003 na black. Syempre, mas madami yung laman niyan. Pero regarding dito sa colored, I mean dito sa CMY, mas mahal siya, 340, 'di ba? Pero dye ink lang din to mga tropa, etong mga CMY niya. Siguro dun sa model nga ng printer head, check natin ng saglit, Epson 4260 printer head. Tignan natin kung compatible siya sa mga iba. So, maaaring medyo bago pa tong model na to, baka wala pang mga available na printer head siguro. Ayan, wala pang nakalagay dito. Pero yung Epson 5290, check natin, printer head. Tignan natin kung nakalagay na compatible yung Epson, anong tawag na ito? 4260. Nakalagay naman dito yung mga compatibility eh. So dito, no, nakita ko sa printer head ng Epson 3210, 5290, ayan yung, ito yung mga compatible na printer head dun sa isa't isa. Hindi ko lang alam kung pwede rin tong printer head na to para dito sa ating 4260. Kasi etong ink na to ay hybrid siya. Pigment and then eto, dye ink lahat yan. So, papatunayan ko na dye ink eto at hindi to pigment ink. Kasi si Epson printer, kapag ka pigment ink talaga, ay Epson 008 yung model ng ink niya. Makikita nyo, nakalagay talaga pigment black, pigment cyan, pigment magenta, pigment yellow. Kaya etong
Epson 001, sure na sure ako na dye ink din to. At ipapakita ko sa inyo mga tropa yung kulay or kung ano yung itsura kapag ka pigment ink. So ito yung itsura ng Epson 001 na makikita natin na same lang dun sa Epson 003 yung kulay. Siguro iba ng formula etong printer head na ni Epson 4260 at etong mga ink na tong 001 na para lang talaga dun sa 4260. Hindi ko sure kasi hindi pa naman ako gumagamit niyan. Kasi alam naman natin na hindi pwedeng pagsamahin sa Epson yung dye ink at yung pigment ink, talagang nagkakaroon ng bara. Pero etong ink na to, si Epson mismo yung nag-design niyan. Ayan o, at eto ipapakita ko nga sa inyo. Eto yung 008. Eto talaga yung pigment. Makikita nyo or maikukumpare nyo yung kulay dilaw kagaya nga nung mga previous kong mga video. Yung yellow ay dapat medyo creamy yung kulay niya. Ayan o, ibang iba kung ikukumpara mo doon sa dilaw netong 001, di ba? So, ito pa, yung sa Epson 120 or 121, kitang-kita nyo, di ba? Yung kulay dilaw niya medyo orangey. At kung ikukumpara mo talaga siya sa 008, yung pigment ink talaga ay dapat creamy yung kulay para masabi mo talaga na pigment ink. Para sa mga hindi marunong tumingin or hindi nila alam i-distinguish yung dye ink sa pigment ink, kagaya nito, meron akong nakita na bumili daw siya ng pigment ink pero 003. Nakita ko lang to na post, no, itatapik ko na lang to sa susunod. Dye ink daw to, tapos eto pigment ink. Maaaring yung isa dito ay peke at maaari yung isa dyan ay original. Makikita nyo, no, ibang-iba yung kulay niya. Ito medyo dark yung pagka-orange niya. Ito medyo parang malight. Kaya akala niya pigment ink. Sa mga walang idea, no, ang pigment ink ay makreamy yung kulay dilaw. So, kahit papano, nalaman nyo kung ano yung maganda dito sa Epson 4260 at Epson 5290. So ano conclusion ko dito sa versus na to? Kung kailangan mo or nag-i-start ka pa lang sa printing business, I rather go for Epson 5290 kasi mas mura yung ink, di ba? At pwede ka pang mag-photocopy ng long, pwede kang mag-scan ng long, di ba? At kung kailangan mo naman ng features nung duplex, kung gusto mong mag-print ka back and forth, back to back, pero A4 lang, edi mag-go ka for 4260 na model. Yun nga lang, hindi ka makakapag-scan and photocopy ng long. Ayun lang mismo yung pinagkaiba niya. Medyo mas mabilis ng konting parang kilite etong 4260. At hybrid yung kanyang ink. So, hybrid, ibig sabihin, medyo mas mahal yung kanyang ink. Kasi, Epson 001 yung kanya. Makikita nyo naman dito, no? Ayan, di ba? Mas mahal. 500, black pa lang. So, siguro sana nakatulong na tong vlogs natin para hindi na masyado humaba. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin at maraming salamat din sa nag-avail ng mga cloud server ko. Mada-download nyo na lang etong Jolly Bunny Cards. Etong template na to, nandun lang yan sa ating Google Drive. So, like, share, and subscribe at inuulit ko, wag magpapa-auto dahil peke yang only support. Mema lang yan ni Idol. Bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.